hindi naiwasang maging emosyonal ang mga kaanak ng mga nasawing sundalo habang inaalala ang kabayanihan nila sa bakbakan sa Marawi. Narito pong report. Madamdamin ang pagbibigay pugay ng mga sundalo para sa mga nasawi nilang kabaro kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Sa headquarters ng Philippine Marines sa Taguig, binigyan ng arrival honors ang 10 sa mga bayaning nasawi sa pakikipaglaban kontra Maute sa Marawi City. Nasawi sa bakbakan sina First Lieutenant Raymond Abad, First Lieutenant John Frederick Savellano, Staff Sergeant Joven Triston Aluran, Sergeant Simeon Plares, Private Bernie John Lunas, Private First Class Henera Tinangag, Corporal Roland Sumagpang, Private First Class Marvin Russell Gomez, Corporal John Garcia at Private First Class Eddie Cardona. Matapos basbasan ang kanilang labi, isinakay sa karo ang mga ito at idiniretso sa Acero Hall. Isang misa ang isinagawa para sa 10 bayani. Naroon ang mga kaibigan, magulang, kapatid at iba pang mahal sa buhay ng mga namatay na sundalo. Una nang ginawaran ng arrival honors kagabi ang ilan sa 13 Marines na nasawi sa Marawi nitong Biyernes. Mismo si Pangulong Duterte pa ang sumalubong sa mga ito sa Villamor Air Base sa Pasay. Kasama niya ang ilan sa mga naulila ng mga sundalo na hindi mapigilang maluha sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. Gaya na lang ni Jasmine, nobya ni Private First Class Tinangag. Bago nga raw madestino sa Marawi, binalak na raw nilang magpakasal. Ayun, si Jasmine na lang ang tanging magtataguyod sa kanilang 2 taong gulang na anak. Yun nga eh. Lagi niyang sinasabi yung papa. Basta matulog kami bago siya matulog. Tapos pag gumigising siya, yun yung una niyang sinasabi. Papa daw. Hiling ng iba pang namatayan, matapos na sana ang sigalot. Eh, dapat tigil na. Tigil na. Yung buhay ng kapatid ko, wala na. Yung gera hindi pa rin natatapos. Sana matigil yung gulo. Kasi sana huli na to eh. Sana, kasi kung laging magulo, lalong maraming nasasaktan eh. Unang-una pamilya eh. Sa gitna ng bakbakan sa Marawi City, sandaling natigil ang bakbakan sa isang bahagi ng lungsod para magbigay pugay ang mga puwersa ng gobyerno sa mga nasawi nilang kasamahan. Sa mismong City Hall, nagtipon-tipon ng mga pulis, sundalo at mga miyembro ng media para sa flag raising ceremony. Si Mayor Majul Gandamra hindi maiwasang maging emosyonal habang sinasariwa ang katapangan ng mga sundalo at katatagan ng mga taga-Marawi. We must never lose hope. We must remain steadfast, ladies and gentlemen. We must fight for our children, fight for our children, fight for one another, and fight for our freedom. Nais ko pong pasalamatan ang lahat ng aking mga kababayan sa buong Pilipinas na tumulong sa amin dito sa Marawi City. Tahimik ang lahat habang itinataas ang watawat ng Pilipinas. Pero sa di kalayuan, maririnig ang putok ng mga baril. Sinabayan pa ito ng ilang airstrike. Bantay sarado naman ang paligid ng City Hall para sa posibleng pag-atake ng mga kalaban. Pumatak din ang luha ng mga dumalo sa flag raising ceremony sa Kapitolyo ng Lanao del Sur. Mapasundalo man o sibilyan, hindi maiwasang maluha, lalo tuwing sinasariwa nila ang kanilang mga napagdaanan sa mga nakalipas na linggo. Ito ang kauna-unahang flag raising ceremony sa Kapitolyo mula nang sumalakay ang Maute Group sa Marawi nitong May 23. Sama-sama ang mga opisyal ng gobyerno, religious leader at mga volunteer. Halos 3 linggo mula nang magsimula ang bakbakan, hindi pa rin tiyak kung kailan ito matatapos. Cesar Apolinario, GMA News.